So siguro yung tanong on the part of the complainants, how do we predict what will happen tomorrow? Napaka-optimistic ng yung mga complainants, no. Ang hirap pong hindi vote for finding a probable cause yung mga members of the Committee on Justice after the 2 hearings. Kaya na-mention nyo kanina, no. For me, I was asked a few months ago, Atty. Ligutan, ano ba yung pinakamalakas na charge against the Vice President? Simple. Hindi pa nga yung kay Madriaga, hindi pa nga yung AMLAC report. For me, yung pinakamabigat, pinakamalakas na charge against the Vice President, yun yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, tsaka sa former Speaker of the House. Kasi nga sinasabi ko, hindi po normal. Wala pong ibang bansa sa buong mundo sa kasaysayan ng daigdig, so to speak, na yung Vice President, iti-threaten yung buhay ng sitting President, and for that Vice President to make that public. Hindi po normal iyan. Isa pong bagay na kung sa ibang bansa ito nangyari, my goodness, matagal nang napaalis sa pwesto yung isang taong nagbanta sa buhay mismo ng Presidente, sa asawa niya, sa former Speaker of the House. Actually, yung last question ko sana, no, Attorney Ligutan, yung preview ng tomorrow, ano, kasi maski nung last year, nung nagkaroon ng unang pagtalakay tungkol sa impeachment, ano, sinasabi nga nila, hindi nga, dahil wala pang kasiguraduhan yung AMLC noon at saka yung tungkol Madriaga, yung talagang tungkol doon sa recorded threat na yon, yung pinakamalakas kung tutuusin. So, you still stand na, maski ngayon, isa rin yun sa talagang malaking konsiderasyon, if ever? Yes, oo, isa pa rin yun. Tama yung sinabi mo, di ba, na kahit yun lang, kahit isang charge lang, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, that is an impeachable offense, no? Dapat madi-disqualify sino mang taong magbabanta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Jovi, ganito yun eh. Siguro you might be an anti-Marcos. Siguro you hate the person. You might like the person, you might hate him. But remember, he represents something bigger than himself. It just so happened that si Ferdinand Marcos Jr. is the sitting president of the Republic of the Philippines. Isang bagay na dapat maintindihan natin. Isang tao po, just so happened na siya yung Pangulo ng Pilipinas. Sino man po yung magbabanta sa buhay niya, dapat po ay may alis na sa pwesto, dapat mahabla sa korte natin kasi po that act is illegal. Isang krimen po yung pagbabanta ng buhay ng ibang tao, lalo na yung pinagbabantaan is no less than the President of the Republic of the Philippines.